Mga kapuso, kaugnay pa rin ng bagyong Queenie, makakausap natin si Pag-asa weather forecaster Chris Perez. Chris, good morning. Magandang umaga din po sa kanila. Chris, nasaan na ngayon ang bagyong Queenie at gaano ba ito kalakas? Well, sa ngayon nga itong bagyong si Queenie ay nandito pa rin sa may bandang Philippine Sea at hindi pa rin inaasahan na magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Kanina alas 3 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 875 kilometro silangan ng Basco, Batanes. Taglay ni Queenie ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 200 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ay posibleng umabot ng around 245 kilometers per hour. Kung magpapatuloy naman ito sa inaasahan nating pagkilos sa direksyong northwest sa bilis na 20 kilometers per hour, posible nga sa Biyernes ay tuloy na itong lalabas ng northern boundary ng PAR. Sa ngayon wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Walang warning signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit may nakataas naman tayong gale warning dahil nga sa bagyong si Queenie ay inaasa na magiging maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan dito nga sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon, ganon din sa silangang bahagi ng Kabisayan. Hanggat maaari, huwag muna po malaot dito yung mga kababayan nating mga isda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Alright, Chris, medyo malakas to, no? Pero sabi mo nga walang direktang epekto sa atin itong si bagyong Queenie. Yung pag-ulan kahapon, anong naging sanhi nun, Chris? Kahapon dito sa Metro Manila nga ay nakaranas ng mga localized thunderstorm. Hindi lamang Metro Manila kundi yung mga maging karatig lalawigan, no? At sa araw na ito inaasahan natin na posible ring mangyari yung ganong senaryo, mga isolated thunderstorm lalo na sa dakong hapon o gabi. So kahit mainit, maaraw sa umaga, ay pinapayan po natin lahat na magdala pa rin ng payong para may pananggalang po sa biglang pag-ulan, hindi man po dun sa sobrang init ng araw. Yung mga pag-ulan na yan na sinasabi mo, Chris, yung localized thunderstorm, sa mga susunod na araw ba, mararanasan yan ng ating mga kababayan, Chris? Well, posible po yun. No? Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, wala tayong inaasahan na anumang large-scale na weather system na makakapekto sa ating bansa. Kung makaranas man ng mga pag-uulan ay yung mga isolated thunderstorm lamang. At karaniwan, mas malaki ang chances na mga bandang hapon o gabi itong mga localized na thunderstorm. Karaniwan, mga 5 minuto tatagal, maximum na yung hanggang 2 oras. Kanina sa naunang press briefing ng Pag-asa, sabi mo ang weekend baka wala na tong ulan at magiging maaraw na ang panahon natin buong maghapon. Chris, tama ba? Tama, no? So, generally, pagtuloy nga lumabas ng air responsibility itong si Typhoon Queenie sa Biyernes, na-expect natin na posibleng ang bukod sa improving weather sa ilang bahagi ng ating bansa ay mawala na or tuluyan ng alisin yung mga gale warning dito nga sa mga seaboards ng Luzon at ng Eastern Visayas. Bukod kay Queenie, meron pa ba tayong binabantayang namumuong sama ng panahon? Well, Rhea, sa susunod na 5 araw ay wala naman tayong inaasahan na kasunod na bagyo nitong si Queenie, no? Ganun pa man, pinapayan pa rin lahat na patuloy nga magantabay sa update ng Pag-asa hinggil dito sa bagyong si Queenie, although papalabas na ito ng farm by Friday, at sa mga darating pang araw yung magiging weather situation natin para mapalano nila yung kanilang day-to-day activity ng maayos. Pag-asa weather forecaster Chris Perez, maraming salamat at magandang umaga.